Honey, dito muna lang ako ibaba. Kaya ko namang maglakad papasok sa village namin. Hindi, baka kung mapaano ka. Gabi na, delikado na. Dad might see us. Sigurado kasi akong nandyan na si Dad at kapag nakita niyang bumaba ako mula rito sa kotse mo baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Kagagaling lang namin sa date namin at dahil sa malayo kami nag-date para walang makakita sa amin ay hinapan na kami ng uwi. Okay, fine. Hindi kita ihahatid gamit ang kotse ko, pero sasabayan na lang kitang maglakad papasok sa village nyo. Para makasiguro akong makakauwi ka ng maayos at ligtas. Okay. Tinanggal ko ang seatbelt ko at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Ang sweet mo talaga, palagi mo na lang ako inaalala. He hugged me back and he kissed my head. Mahal na mahal kasi kita. Mahal na mahal din naman kita. May problema ba? Gusto ko nang kausapin ang dad mo. Gusto ko nang maging legal tayo sa mga magulang mo. Ayaw ko nang ganito tayo. Palaging takot na makita ng ibang tao dahil baka makarating sa dad mo. Araceli, gusto kong ipagsigawan na mahal kita, na akin ka, na sobrang swerte ko dahil ako ang mahal mo. But how can I do those things if we're like this? Handa akong harapin ang dad mo, kahit alam kong hindi magiging madali para sa atin ang mangyayari kapag nalaman na niya ang totoo. At kahit naman anong gawin nating pagtatago, malalaman niya pa rin ang totoo. I didn't know what to say. Ilang beses na niya itong sinasabi sa akin, na gusto na niyang harapin si Dad at sabihin ang totoong namamagitan sa amin, pero palagi akong humihindi. Natatakot ako sa kayang gawin ni Dad. Alam kong magiging bayolente ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang tungkol sa amin ni Dion. At natatakot akong baka may gawin siyang masama kay Dion, o baka ilayo niya ako kay Dion, o ano pang paraan para magkahiwalay lang kami. Hindi ba pwedeng itago na lang natin ito? Nakakaya naman natin, di ba? Tumagal nga tayo ng ilang taon nang ganito lang tayo. Hindi ba pwedeng ipagpatuloy na lang nating lihim itong relation natin? Kahit din naman ako, gusto kong ipagsigaw ang akin ka, lalo na sa mga babaeng panay ang dikit sayo. Gusto kong isampal sa pagmumukha nila na taken ka na ako ang babaeng mahal mo, pero natatakot kasi ako sa maaaring gawin ni Dad. You know Dad, and he really hates your family, at sigurado akong hindi siya matutuwa kapag nalaman niya ang relasyon natin. Gusto ko rin namang maging legal na tayo sa pamilya ko. Napakahirap kasing magtago, pero mas pipiliin kong mahirapan na itago sa kanila ang namamagitan sa atin kaysa naman alam na nila. Paghihiwalayin naman nila tayo, ayaw kong mangyari yun, hindi ko kahiya. Inilapit ko ang pagmumukha ko sa kanya at dinampian ng halik ang kanyang labi. Bahagya akong napapikit nang ipinagdikit niya ang aming noo saka kumuling naramdaman ang labi niya sa labi ko. Kung sakaling dumating man ang panahong mangyari yun. Pangako, Araceli, gagawin ko ang lahat para hanggang sa huli ay tayo pa rin. Kung sakaling magkahiwalay man tayo, gagawa ako ng paraan para magtagpo muli tayo at maituloy natin ang pagmamahalan natin, mark my words, honey, at kung kinakailangang kalabanin ko ang tadhana, gagawin ko. Muli na naman niya akong hinalikan at sa pagkakataong ito ay tinugon ko na yun ngunit agad niya rin kami ipinaghiwalay. Promise? Kahit anong mangyari, sa huli, tayo pa rin ang nakatadhana para sa isa't isa, akin ka pa rin, at sayo lang ako. Hindi ko na napigilan ang luha ko dahil sa mga naririnig kong salita na galing sa kanya. Pinapaiyak mo naman ako. Hinalik-halikan niya ang gilid ng mga mata ko, tinutuyo ang luha ko. Huwag ka nang umiyak. Alam mo naman na ayaw kong umiiyak ka. Ikaw kasi, halika na, ihahatid na kita, maggagabi na. Baka makilala ka ng ibang tao rito, pati na rin ng mga guards. Sasabay ako sa pagpasok mo, at dahil kasama mo ako, makakapasok ako, pero sisiguraduhin kong hindi nila ako mamumukhaan. Nakangiti niyang sambit at isinuot na ang jacket. Pero pareho kaming napatigil ng pagkarating namin doon, nakakita kami ng pamilyar na mukha ng isang lalaki, kumalabog ang puso ko nang mapagtanto kong si Dad yun. Dad, nauutal kong tawag sa kanya at palihim na nananalangin na sana ay hindi niya makilala si Dion, pero hindi na dinig ang panalangin kong yun, dahil agad na bumaling ang tingin niya kay Dion na katabi ko. Villarama, let's talk, Mr. Moralde, seryosong sabi ni Dion.
We don't need to talk, Villarama, but you need to stay away from my daughter. Napatigil ako nang hawakan ni Dion ang kamay ko at ipinagsaklop ito. No, I won't do that. I love your daughter. I love her so much. Nakipaglaban ang tingin si Dion kay Dad, at handa akong ipaglaban siya sa'yo. Saka mas humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko, na para bang may aagaw sa akin at ilalayo sa kanya. Ilang beses akong huminga ng malalim at pilit na pinapalakas ang loob ko. I'm not yet ready for this, pero wala na akong magagawa. Tama nga, si Dion, talagang malalaman pa rin ni Dad ang tungkol sa amin kahit na anong pilit naming itago yun. At ang tanging magagawa na lang namin ngayon ay lumaban. Pareho kaming lalaban. I love him, Dad, you disappointed me, Araceli. Napatingin ako sa paligid nang may lumabas na 5 guards. Dad, anong binabalak mo? Nararamdaman kong may binabalak siyang masama. Mas humigpit ang hawak sa akin ni Dion at itinago ako sa likod niya. Sir, gagawin ko ang lahat para hindi nyo kami paghiwalayin ni Araceli. Mahal na mahal ko ang anak nyo. Hindi ko hahayaang ilayo mo siya sa akin dahil lang sa galit mo sa pamilya ko. Kahit lumuhad pa ako sa harapan mo, Mr. Moralde, huwag nyo lang ilayo sa akin si Araceli, muling pakiusap ni Dion. Dad, tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko nang may humawak sa aking 2 guard at pilit na hinihila palayo kay Dion, at gaya ko ay may 3 guard naman ang humihila kay Dion palayo sa akin. Araceli, Dion, please, hold me tight. Oo naman honey, yayakapin kita ng mahigpit. Dion, Araceli, napanghinaan ako ng loob ng ilang minuto pa lang ang lumilipas ay tuluyang nagkahiwalay na ang kamay namin ni Dion, kahit gaano kahigpit ang kapit namin sa isa't isa, napaghiwalay pa rin kami. Parang tinakasan naman ako ng dugo nang makita kong pinagtutulungan ng 4 na guards na naiwan doon si Dion. Please, stop hurting him, I said stop, please. Umuwi na tayo, Araceli, at hinding-hindi ka na makikipagkita dyan sa lalaking yan, naiintindihan mo. Hindi na ako makikipagkita sa kanya, pero please, Dad, parang awa mo na, patigilin mo na ang mga guard na yun sa ginagawa nila kay Dion, tell them to stop, please, tell them, please. Tumigil ka na, Araceli, Dad, please, patigilin mo na sila, hayaan mo na si Dion, tigilan nyo na siya. Please, Dad, I'm begging you, please. Sobrang sakit ng nararamdaman ko, lalo na tuwing sumasagi sa isipan ko ang ginagawa nila kay Dion. Alam kong hindi pa nila tinitigilan si Dion, at hindi sila titigil hanggat walang pahintulot ni Dad. Baka hindi kayanin ni Dion ang pangbubugbog sa kanya. God, Araceli, stand up, dahil sa lalaking yun, ibinababa mo ang sarili mo. Mahal na mahal ko siya, Dad, please. Tigilan nyo na siya, sabihin mo sa kanila na tigilan na nila si Dion, huwag na nilang saktan ang lalaking mahal ko, please, Dad. Napatigil ako sa pagsasalita nang may palad na malakas na damapo sa pisngi ko, namanhid ang pisngi ko at napatigil ako sa pag-iyak dahil sa gulat, pakiramdam ko rin ay saglit akong nabingi. Napatingin ako kay Dad, hindi makapaniwala sa ginawa niya. Hinding-hindi mo na makakasama ang lalaking yun, tandaan mo yan Araceli. Galit na galit niyang sigaw saka muli akong hinawakan sa braso ko at pilit na hinahatak palayo sa guardhouse, wala na akong lakas para lumaban pa. Bainalikan ko ng tingin si Dion, at naramdaman ko ang muling pagsikdal ng matinding sakit sa dibdib ko nang makita kong nakahiga na siya sa kalsada at pinagsisipa ng 5 guards. Alam kong kaya niyang lumaban, pero masyado silang marami, pinagtutulungan siya. Parang tumigil ang mundo ko nang tumingin siya sa direksyon ko. Nagwala ang puso ko nang magtama ang aming paningin. Dion, mag-isa akong nakakulong sa kwarto ko habang patuloy sa pag-iyak, kahit na anong gawing katok ng kung sino sa labas ng pintuan ng kwarto ko, hindi ko sila pinagbubuksan, kahit si Mommy at Berna, walang magawa sa kalagayan ko. Sobrang sakit ng nararamdaman ko, parang ginutay-gutay ang puso ko, parang hindi ko nakakayanin ang sakit, sobra na. 1 buwan ko nang hindi nakikita si Dion, wala rin akong balita sa kanya, at ang huli pa naming pagkikita ay noong nalaman ni Dad ang tungkol sa amin. I'm worried, hindi ko man lang malaman kung okay lang ba siya, kung maayos na ba ang kalagayan niya ngayon.
Hindi ko naman siya magawang i-text o ang pamilya niya dahil kinuha ni Dad ang lahat ng gadgets ko at siniguradong hindi ako pahihiramin ng kahit na sino. Hindi rin naman ako makalabas ng bahay dahil ikinukulong niya ako rito. Wala naman akong may dahilan para lumabas ng bahay dahil pati ang pag-aaral ko ay ipinatigil ni Dad. Balak niya akong i-transfer sa ibang paaralan na malayo sa lugar na ito. Nasaan ka na ba? Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ko. Baka iniwan na niya ako, baka sumuko na siya, baka hindi na niya kaya, hindi na niya ako ipaglalaban pa kay Dad, baka kinalimutan na niya ako. Pero gusto ko pa ring maniwala na hindi niya magagawa sa akin yun, mahal ako ni Dion. Kailangan kong makalanghap ng hangin, baka sakaling gamaan ang pakiramdam ko. Hindi na nakakapagtaka na sobrang lamig na ng hangin, mag-aalas 12 na kasi ng hateng gabi, at heto pa rin ako, patuloy sa pag-iyak at hindi makatulog sa kaiisip kay Dion. Ipinikit ko ang mga mata ko at nanalangin sa Diyos na sana ay makita kong muli si Dion, na sana ay matapos na itong pagsubok sa amin, na sana ay matanggap na ni Dad ang pagmamahalan namin ni Dion, at sana ay hindi siya sumuko, sana ay ipaglaban niya ako hanggang sa huli. Miss na kita, nabato ako sa kinatatayuan ko nang may maramdaman akong mainit na yamakap sa katawan ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko habang bakas sa pagmumukha ko ang matinding takot at gulat. Handa na sana akong tumili dahil sa sobrang takot ng may mga kamay na tumakip sa bibig ko at mas humigpit ang pagkakayakap sa akin ng kung sinong tao na nasa likod ko. Honey, it's me. Don't be scared. Nanlaki ang mga mata ko at pilit na umikot paarap sa kanya. Nakaramdam ako ng sobrang kasiyahan nang makita ko ang lalaking isang buwan ko nang hindi nakikita. Ang lalaking mahal na mahal ko. Dion, hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinugod ko na siya ng yakap at muling bumuhos ang luha ko. Hindi siya imahinasyon lang, dahil nararamdaman ko ang taong nasa harapan ko at nayayakap ko siya, at nayayakap niya rin ako. You're here, finally, I saw you again. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin, sorry kung natagalan ako. Hinalikan niya ako sa ulo ko, nag-isip pa kasi ako ng paraan kung paano makakalapit sa'yo. Sa tuwing sinusubukan ko kasing puntahan ka rito o kausapin ang dad mo, walang nangyayari. Ibig sabihin ay pumupunta siya rito at hindi ko man lang nalalaman yun, bigla akong napabitiw mula sa pagkakayakap sa kanya nang maalala ang nangyari sa kanya noong huli kaming nagkasama. Hinawakan ko ang pagmumukha niya at pinagmasdan ang kabuuan nito. Ayos ka na ba? Anong nangyari sa'yo? May masakit pa ba sa'yo? Mga langya sila, pinagtulungan ka ng mga guards na yun. Na-hospital ako ng 2 linggo. Ayaw kasi akong palabasa nila mom at dad pati na rin ni Kuya Lucas sa ospital dahil sa mga natamo kong pasa at sugat sa pangbubugbog nila sa akin, pinagdikit niya ang aming noo at kaagad akong hinalikan sa lobby ko. But don't worry, I'm okay now. Sorry kung wala akong nagawa para tulungan ka. Sorry, Dion, I'm sorry. Muli niya akong niyakap ng mahigpit. Stop saying sorry, wala kang kasalanan. Okay lang yun, nang iwan naman nila ako sa labas ng village nyo, tinawagan ko si Elton at sa kanya humingi ng tulong, kaagad din naman siyang dumating kasama si Kuya, kaya nadala agad nila ako sa hospital, pilit niya akong ipinaharap sa kanya, huwag mong sisihin ang sarili mo, okay, ang mahalaga, maayos na ako. Tama siya, ang mahalaga ay ayos na siya at nandito na siya muli sa harapan ko. Paano ka pala nakapunta dito? Bigla na lang kasi siyang sumulpot dito, ni hindi ko nga man lang naramdaman ang presensya niya kanina. I'm with Elton, nasa ibaba siya at nasa loob ng bagong kotse na binili ko para hindi makilala ng guards nyo. Nagtago ako sa likod noon, saktong may kaibigang babae si Elton na nakatira din dito kaya nang tanungin ng guard nyo kung saan siya pupunta, sinabi niyang aakyat siya ng ligaw. Kanina pa kami nasa ibaba at hinintay lang na makatulog na ang lahat bago ako nag-akyat bahay. Pareho kaming natawa sa sinabi niya, mukha nga siyang akyat bahay dahil sa suot niyang puro itim, pero siya ang pinakagwapong akyat bahay na nakita ko. Ikinulong ko ang pagmumukha niya sa mga kamay ko at ako na mismo ang humalik sa kanya, nakaagad naman niyang tinugon, halos nagtagal ang halik naming yun ng 1 minuto, pareho kaming habol sa hininga nang maghiwalay ang labi namin. Paano na tayo? Ayaw talaga ni Dad sa'yo, lalo na sa pamilya mo, balak niya ring ilayo ako. Dadalhin niya ako sa ibang bansa. Sa katunayan,
Inaayos na niya ang papeles namin para sa ibang bansa na kami titira. Sa totoo lang ay nitong nakaraang araw ay nawawala na ako ng pag-asa sa aming dalawa, lalo na't hindi pa siya nagpapakita sa akin at dahil sa plano ni Dad na pagpunta namin ng ibang bansa. Pero ngayong nasa harapan ko na siyang muli, nagkaroon muli ako ng pag-asa kahit alam kong malabo. Sinubukang kausapin ng pamilya ko ang dad mo, pero ayaw niya talaga. Galit na galit talaga siya sa pamilya ko sa di ko malamang dahilan. Malaking palaisipan sa aming dalawa kung bakit nga ba galit na galit si Dad sa pamilyang Villarama. Sinubukan kong tanungin siya noon, pero wala akong nakuhang sagot sa kanya. Nang magtanong naman ako sa mga magulang ni Dion, hindi rin nila ako sinagot. Mas maganda raw kung kay Dad ko malalaman ang dahilan kung bakit ba suokdulan ang galit niya sa mga Villarama. Gusto kong sulitin ang sandaling ito, dahil baka ito na ang huling pagkikita namin. Wala na kaming magagawa, kahit mahal namin ang isa't isa, wala na kaming laban. Magtana na tayo, Araceli, nanlalaki ang mata kong hinarap siya. Ano? I know, it's wrong, but we have no choice. Sinabi ko na rin itong plano ko sa pamilya ko bago pa ako pumunta rito at suportado nila tayo. Tutulungan pa nga raw nila tayo sa balak natin. Ayaw kong tuluyan tayong magkalayo at magkahiwalay, Araceli, kaya heto ako, inaaya kang magtanan. Ako ang bahala sa atin, Araceli, magtatrabaho ako para sa atin, ako ang sasagot sa lahat ng gasto sa pag-aaral mo at sa lahat-lahat, ako ang bahala sa iyo, ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo. At kapag nakagraduate ka na, papakasalan kita, lahat-lahat gagawin ko para maging mabuting asawa sa iyo. Lahat-lahat gagawin ko maging masaya ka lang habang kapiling mo ako. Mahal na mahal kita. Araceli, hindi kita kayang mawala, hindi ko kakayanin, alam kong mali, pero ito na lang ang nakikita kong paraan para hindi tayo magkahiwalay. Ilang minuto akong natahimik at nag-isip ng mabuti, ilang beses pinag-iisipan ang mga sinabi niya, at tinanong ang sarili ko kung kaya ko ba, kung papayag ba ako, alam kong mali, pero tama siya, wala nang ibang paraan. I asked myself, kaya ko bang hindi siya makita araw-araw? Hindi, naranasan ko na yun ng isang buwan, at pakiramdam ko ay parang nasa impyerno ako. Pinapahirapan, kaya ko bang hindi siya makasama? Hindi. Pakiramdam ko ay mababaliw ako kapag hindi ko siya nakakasama. Kaya ko bang malayo sa kanya? Hindi, gusto ko siyang palaging kasama. Kapag kasama ko siya pakiramdam ko ay kumpleto na ang buhay ko. Kaya ko bang kalimutan siya at ang pagmamahal ko sa kanya? Hindi ko kaya, nangako na ako sa sarili ko na siya lang ang mamahalin ko. Siya na ang una't huli kong mamahalin, wala nang iba. Kaya ko bang mabuhay nang wala siya? No, I can't. Living this life without him feels like having a heart without a soul. Gusto ko siyang makasama habang buhay, siya ang una ko, at gusto kong siya na ang huli ko. Sige, mukhang hindi niya inaasahan ang pagpayag ko. Magtanan na tayo, Dion. I promise, Araceli, I'll love you for the rest of my life. Hindi ka magsisising sumama sa akin, mahal na mahal kita. Bakas sa boses niya ang kasiyahan. Dahil doon kahit papaano ay naramdaman ko rin ang kasiyahan ko kahit alam kong mali itong binabalak namin. Mahal na mahal din kita, Dion. Nang gabing yun, balak na sana niya ako isama paalis pero hindi ako pumayag. Gusto ko pang makasama sina Mommy at Berna kahit na ilang araw lang. Hindi ko alam kung kailan ko ulit sila makikita. Dahil sa kahilingan ko, walang nagawa si Dion kundi ang iwan ako at pinlano na lang namin kung kailan namin gagawin ang pagtatanan. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kwarto ko upang hindi makagawa ng kahit anong ingay at maingat na inilabas ang ulo ko mula doon para masilip ang labas. Wala nang mga maids, sigurado naman akong tulog na sina Mommy at Berna. Pero alam kong marami pa akong dadaanan bago tuluyang makatakas, kaya kailangan kong mag-ingat para hindi mabulilyaso ang plano ko ngayong gabi. Bawat hakbang ko ay sobrang ingat, napangiti na lang ako ng tuluyan na akong nakalabas ng bahay. Nararamdaman ko na ang nalalapit kong kalayaan. Oh my God, ngayon na lang ako ulit nakalabas ng bahay matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong ko sa loob ng bahay. Naglakad na ako papalapit sa puting kotse na nakaparada hindi kalayuan sa bahay namin, nang makalapit na ako rito ay kinatok ko ang bintana nito. Elton, si Araceli ito, mahinang sambit ko habang kinakatok ang bintana ng kotse.
Ilang saglit pa lang ang lumilipas ay may narinig akong ingay mula sa loob ng kotse saka bumaba ang bintana nito. Nandito ka na, papasukin mo na ako, baka may makakita pa sa atin dito. Tumango siya saka binuksan ang kabilang pinto ng kotse. Senador siya na, nakatulog ako, okay lang, Elton, and thank you for helping us. Malaki ang pasasalamat ko kay Elton dahil tinulungan niya kami sa balak namin ni Dion. Siya ang sumando sa akin dito at siya ang maghahatid sa akin sa pagkikitaan namin ni Dion. Gusto nga sana ni Dion na siya na ang susando sa akin dito. Pero tumanggi ako, makikilala siya ng guards baka mabulilyaso ang plano namin kapag nangyari yun. Napili namin ni Dion na doon magkita sa hideout, bukas pa kasi ng umaga ang biyahe ng mga bus patungong Maynila. Pwede naman sanang gamitin namin ang kotse niya, pero magiging delikado iyon dahil sa layo ng magiging biyahe namin. Wala yon, syempre best friend ko kayong dalawa, buti nga rin, wala ang dad mo ngayon, mapapadali ang plano puho. Mukhang kakampi namin ang tadhana ngayon dahil kanina ay may tumawag kay dad at pinapapunta siya sa ibang bansa dahil nagkaroon ng problema ang ipapatayo niyang hotel at resort doon. Mahal na mahal niyo talaga ang isa't isa, no? Pareho naming alam na mali ito. Pero hindi namin hahayaan na magkahiwalay kami, hindi namin hahayaang hadlangan kami ni dad. Mukhang nalalapit na ang pagiging ninong ko, natawa na lang ako at kinuha ang cellphone ko na palihim kong kinuha kanina sa office ni dad sa bahay nang makaalis na siya. On the way na kami ni Elton, mag-iingat ka, okay? Can't wait to see you. Mahal na mahal kita, ibinalik ko na ang cellphone sa bulsa ko at hinintay na makarating kami ni Elton sa destinasyon namin. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating na kami sa hideout namin ni Dion. Thank you talaga, Elton, promise, hindi ko kakalimutan ito. Sige, uuwi na ako, mag-lock ka rin ng pinto para siguradong ligtas ka habang wala pa si Dion. Bye, good luck sa inyong dalawa, huwag niyong kalimutang kunin akong ninong. At gaya nga ng utos ni Elton, pagpasok ko ay inilock ko ang pinto. Inilabas ko ang cellphone sa bulsa upang tingnan kung may reply ba si Dion sa text ko sa kanya. Pero wala akong makitang text galing sa kanya. Baka nasa biyahe na, pinaglaruan ko ang cellphone ko hanggang sa hindi ko alam na ilang oras na pala ang lumilipas. Napahikab-hikab ako nang ang aking mata ay makaramdam ng antok, inilapag ko ang cellphone sa tabi ko at nilakasan ang volume nito para kung sakaling tumawag sa akin si Dion ay magigising ako, umayos ako ng pagkakahiga sa kama at ipinikit ang mga mata ko. Nagising ang diwa ko nang may marinig akong nagre-ring sa tabi ko, iminulat ko ang mga mata ko at bahagya itong kinusot-kusot, hanggang sa napatingin ako sa bintana nang mapansing may liwanag na, ibig sabihin ay umaga na. Hinanap ng mga mata ko sa paligid si Dion, pero walang bakas niya akong nakita. Nasaan na kaya siya? Muling may nagring, dali-dali kong dinampot ang cellphone ko na kanina ko pa naririnig. Hello, Dion, ate. Napatigil ako nang mapagtanto kung si Berna yun. Berna, malamang ay alam na nila ang ginawa ko. Ate, nasaan ka na ba? Please, umuwi ka na. Sorry, Berna, hindi na ako uuwi sa atin. Sasama na ako kay Dion at magpapakalayo na kami. Pero si Mommy, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? At anong meron kay Mommy? Mas lumakas ang pag-iyak niya na mas lalo kong ikinapagtaka. Berna, ano ba ang nangyayari, ate? Si Mommy, patay na. Natulala ako sa narinig hanggang sa namalayan ko na lang na nagmamadali na akong umalis sa bahay na yun habang ang mga luha ko ay walang tigil sa pagpatak. Hindi niya ako sinipot, hindi siya tumupad sa usapan, he left me. Bigla akong napaupo sa ibabaw ng kama, habol ko ang sariling hininga, naliligo rin ako sa sarili kong pawis. Nanginginig ang mga kamay kong hinawakan ang pisngi ko, doon ko lang napagtantong umiyak pala ako. Bakit bumalik ka na naman sa isipan ko? Bakit nagtuloy-tuloy ang agos ng luha ko? Hindi ko mapigilan ang emosyon ko, lalo na't dahil sa napaginipan ko ngayon, muli na namang nagbalik sa akin ang nakaraan, muling nanariwa ang sugat noon. Dati-rati ay gabi-gabi kong napapaginipan yun, pero bigla yung tumigil. Siguro ay dahil sa nangyari kagabi sa amin ni Dion, muli naming nabuksan ang nakaraan. Mommy, I'm sorry, kasalanan ko kung bakit ka namatay, I'm sorry.
Akala ko ay tuluyan ko na yung natakasan, pero hindi pala. Akala ko ay mananatiling nakaraan na lang yun, pero hindi pala. Napatigil lang ako sa pag-iyak ng makarinig ng mga yabag, nagmamadali kong pinunasan ang buo kong pagmumukha at ikinalma ang sarili. Saktong pag-angat ko ng ulo ko ay siyang pagpasok ni Dion. Ayos ka lang ba? Oo naman, anong meron? May dumi ba ako sa mukha? Your dad is here, and he's with Berna. Ngayong alam ko na ang masamang ginawa niya kay Kuya Lucas, paano ko siya haharapin? Siguradong magwawala ako sa harapan niya at isusumbat ang mga kasalanan, pero hindi ko pwedeng gawin yun dahil kasama niya si Berna. May alam ba si Berna sa bagay na yun? Bakit ba sa